Ay, magandang gabi mga friend, mga bossing. Gaya ng inaasahan, hindi pupunta yung pulong sa ICI. Anong ICI, ICI? Walang ICI, ICI kay pulong. Anak yata yan ni si Digong. Gaano kakapal ng mga mukha niyan, di ba mga friend? Yung si Sandro Marcos, anak na ng presidente pumunta pa, nirespeto yung ICI. Nagpa-imbestiga siya. Pero si Pulong, wala, bukas kayo Hindi po pwede kay Pulong yung mga ganyan sa mga kilasaran, hindi po pwede. MBI, 3 beses inintay si Sara sa MBI. Walang MBI sa mga yan, wala. Dapat yan, warrant of arrest. Hindi po pwede patapatawag sa mga yan. Kita mo yung Office of the Vice President Bahala kayo dyan, punta ako sa Dahig, punta ako sa Gito, kung saan pupunta yung Sara Duterte. Hayaan mo yung Office of the Vice President na meron namang tao dyan, tatawag sa akin kung akala mo may alam sa patakboy nyo di ba? Wala ho yan, mga friend. Wala ho yan. ICI. Warrant of arrest ang dapat dyan. Yun yung Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon nun di ba? Senador pa si Trillanes nun. Pinatawag si Pulong. Anong nangyari sa investigasyon kay Pulong? Tungkol doon sa mga miyembro na siya ng triad. Sabi naman ni Gordon, mabigat ka akusasyon mo. May ebidensya ka ba dyan? Sabi ni Dick Gordon kay Trillanes. Yung ebidensya nga, nasa likod niya Yung dragon niya sa likod. Kung pwede ba pakita yan, kukuha ko ng picture yan at paano ko, may number kasi yan sabi ni Trillanes No. Hindi pwede. Sabi ni yung bank account mo, pwede ba mag-waive no, puro no lang ang sasagot ni Pulong dyan. Tsaka mga invoke my right for self-incrimination. Wala kayong mapipiga dyan. Natatawa ako talaga. Totoo. Kung bakit kasi, di ba may isa pa ng kaso dyan, yung bugaw na binugbog niya? Asan? Si Trillanes, sinampahan ng kaso yan. Asan? Buti pa yung kay Chavit at yata, parang pinasasagot na si Chavit. Nung ombudsman ba yun, Department of Justice. Pinapasagot na si Chavit sa pinampa sa kanya nung abogada. Pero Duterte, wala hindi mahipo yan. Kaya nga di ba? Tsaka ano isasagot niyan? Ang tatanungin sa kanya, yung 51 billion na flood control, yung binigay sa kanya sa loob ng 3 taon, saan niya dinala? Ano kayo, siniswerte? Kaso kayo. Kaso talaga yan, hindi pwede. Imbita tatanungin, wala yan. Wala ho yan. Tsaka iba. Iba talaga. Yung Sara Duterte, magkano binigay ng Kongreso na budget sa kanya sa 2026. Pagdating sa Senado, dinagdagan pa ng mahigit 100 milyon. Gaano katibay yan? Sa Kongreso, kung ano yung budget niya noong 2025, yun na rin. Hindi na dinagdagan, hindi na binawasan. Pagdating sa Senado, naliliitan pa. Sila Bongo, kawawa ka naman, dinagdagan pa ng mahigit 100 milyon. Gaano katibay? Pinapasagot na raw yata. Kinasuhan na raw si Inday Sayad, di ba? Asan na? So, magat na ba? Kailan kaya lalabas kung may probable cause? Yung kinasa kanya, ang dami anak ng pating, ang tagal na niya. Ang bibigat ng kaso. Plunder. Wala mga friend.
Pag ganito lang, pag naririnig ko yung mga, ito survey. Ito na naman, may survey na naman. Ha? WR numero. 21% ang satisfaction rating ni Marcos, ni Bongbong. 47% ang dissatisfaction at 32% yung unsure. Eto na naman yung mga survey. Pero si Sayad, pinakamataas pa rin siya na pwedeng maging presidente sa 2028. Putang ina. Ano na yan? Ha? Ito mga preno. City 1st District Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa pagdinig kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam. Rika, tungkol ito sa umano'y mga irregularidad sa flood control project sa kanyang distrito. Sa kanyang liham kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr., sinabi ng mambabatas na walang jurisdiction ng ICI sa mga miyembro ng Kamara at inakusahan ng political harassment ang komisyon. Gihit pa niya na walang factual o totoo. Tibay talaga tangin. Utangin. Galing talaga nila, no? Magsaywar, no? Tuloy natin. Utangin talaga pamilya to. PBBM, dito andiin. I-ano mo na yung mga flood control project na yan. Dito ka dumiin dahil ito ang pinakamalaking salot sa gobyerno mo. Dito ang diin. Kailangan bago dumating. Sus Mariosep, mata mo lang walang latay pag nakatakbo to si Sayad. At sigurado, malamang sa alamang, mananalo to. O at legal na basihan ng imbitasyon ng ICI. Mayroon naman na anyang full access ang ehekutibo sa mga kinakailangang dokumento at impormasyon sa pamamagitan ng mga ahensya tulad ng DPWH, DBM, DOJ at iba pa. Binigyan din ng kongresista na hindi siya bahagi ng House Appropriations Committee mula 2019 hanggang 2022 kung kaya wala umano siyang kakayahan para sagutin ang mga katanungan. Hinamon din ni Duterte ang ICI na imbestigahan ng Pangulo, Pamilya Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Inutusan pa yung ICI. Wag ako. Yun, si Marcos ang imbestigahan nyo. Oh my gulay. Tuloy. Valdez kasunod umano ng mga revelasyon ni dating Congressman Zaldico. Ito'y sa halip na ilihis ang issue at gawin silang target ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang. Sila pa tinatarget sila na yung tinitira yung administrasyon ni Bongbong. Sila pa ang tinatarget. Ay, sus Marioso. Wala yan mga boss. Oo, totoo. Ayaw umusad Dapat kailan pa nagsampa yung bugaw? Hindi natin malaman kung dinismiss o ano na nangyari. Yung pinag-ambaan niya ng saksak, binugbog niya doon sa club. Kaya tinawag na nga siyang iyot man, di ba? Nila Nyolo. Wala. Ano ba naman? His Excellency. Hindi sa nag-aano pero putik. No bail ho yung mga kasong isinasampa dito kila Sayad. Grave threat, tapos sedition pa yata, sinampa pa yata na sedition di ba? Sabi ni Sayad, siya nagsabi niyan. Pati siya sinampahan Wag na kayong lumayo, Davao. Tita, tinitira na kayo, tinitira Anong ICI? Bukas kayo Yun yan mga friend, wala. Ito, si His Excellency. Po sa inyong lahat.
Ngayong araw, ipagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinubiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto, maging mga video at larawan. Oh. Paano pupunta si Pulong? Pumunta man yan, puta na puro I invoke my right self-incarnation na naman ang sasabihin niyang gunggong na yan. Oh. Doon nga sa ano, hindi pupunta eh. Hindi nga pumapasok sa kongreso, di ba? Oh. Hala, putang ina. Yan ang dapat na unahin yung Duterte para nakulong na yung tatay. Eh, yung mga galama, yung kanyang mga anak, maiingay pa rin. Oh. Anak ko, Diyos ko. His Excellency naman. Si Laila de Lima, wala namang kasalanan, pinakulong. Nakulong ha. Oh, 6 na taon yata nakulong yung Laila de Lima kung hindi pa hindi pa natanggal si Duterte, baka hindi pa makalaya eh. Oh. Tsaka yung mga pagre-retire nila Babe Singson. Tapos may nag-retire naman yata na isa sa ICI. Puta, baka nape-pressure na mga yan. Eh. Oh, baka tinatawagan yan. Ano ba kinikita mo dyan? Ha? Tanda mo na eh. Baka ganun pa yan. Baka. Resign na ako. Ang problema, nag-resign si Babe Singson. Marami pa sinasabi na wala ikang pondo, ganito, ginagawa raw silang punching bag. Huwag ka na maingay. Basta mag-resign ka na lang. Ayoko na kamo, may sakit ako. Ganun na lang. Marami pa. Napakinggan ko, nagsalita eh. Ako ano to? Para raw silang pinadala sa gera na wala namang bala. Mga ganun sinabi. Puta ka ako ano to? Para sinisira pa itong administrasyon ni Bongbong. Ha? At hindi ako magtataka. Baka mamaya, pati ang Vince Dizon ba yan? Yung ano? Baka pati yan eh. Mag-resign na rin yan eh. Ma-pressure din. Baka ha. Oh. Ay nako. Tuloy. Ay hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi ma-validate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Discaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan.
Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami Dapat ganun ang ginawa talaga nito nung kay Bantag. Paglabas ng arrest warrant, maaresto na. Paglabas ng arrest warrant, wala na. Puta eh. Okay. Harry Roque, naka-iska po rin. Yung Cassandra Leong, nakawala rin. Itong ayun tong si Go Waping, nakawala rin. Buti, nasa lukot pa eh. Oh, ano ba? Lord, Saldico, wala rin. Oh. tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat. Sana nga. Ito mga friend. Bilyonaryo po ito eh. Gumugulong na ang reklamong grave threat at inciting to sedition na isinampa ng NBI laban kay BP Inday Sara. Ipinatawag na kasi siya sa piskalya. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng bise sa panibagong hamon na ito? Yan ang agenda report ni Hannah T. Pakinggan natin. Si Hannah T. Gumugulong na ang reklamong grave threats at inciting to sedition na isinampa ng NBI laban kay VP Sara. Ipinatawag na kasi siya ng piskalya. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng bise sa panibagong hamon na ito? Piskalya, di sa Department of Justice, di ba? Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakatanggap na ng summons si VP Sara mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa bise, na-receive niya ito kahapon at may kaugnayan daw ito sa sinampang reklamo ng NBI laban sa kanya. Una nang nagrekomenda ang NBI sa DOJ nitong Pebrero na sampahan ng reklamong grave threats at inciting to sedition ng VP dahil sa mga binitawan niyang salita noong Nobyembre sa isang online briefing tungkol sa supposed kill plot laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Di pa dinetalye ng bise kung may balak ba siyang sumipot sa summons at wala pang opisyal na pahayag ang Office of the Prosecutor. Kung uusad ang mga kaso, umaabot sa 12 taong pagkakakulong ang parusa sa kasong grave threats ayon sa NBI. At dahil online ito ginawa, pwede itong ituring na paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahilan para tumaas ng isang antas ang parusa. Ang penalty naman para sa inciting to sedition umaabot sa 4 hanggang 6 na taon. Si VP Sara ang kauna-unahang bise ng Pinas na nirekomendahan ng NBI na sampahan ng reklamo. Mucho, sikat ka talaga, Sara. Matakin mo, ikaw ang kauna-unahan. Sabagay, wala ka talagang katapat. Sa lahat ng naging Vice President, ikaw ang pinakamatindi. Ang inang. Pinakamatindi talaga ito. Basta, maski sa lahat ng naging presidente, pinakamatindi. Ito si Digong, oo. At sa lahat naman ng maging kongresista, matitindi rin to sila. Ako, putang ina. Salot. Tuloy. Una nang sinabi ng DOJ na sakaling umusad ang kaso, chance na ito ni VP Sara para malinis ang kanyang pangalan. Magkatulad daw sila ni dating presidential spokesperson Harry Roque na sinampahan na ng DOJ ng kasong qualified human trafficking kaugnay ng Pogo. Hindi na tayo nagugulat, no, na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. Putang ina. Putang ina mo. Sa administrasyon nyo, puro tama. Putang ina kayo. Papamura ka talaga sa mga putang ina to.
Inakapan na rin ng bise ang findings ng komite ni Senadora Amy Marcos na paimbestigahan sa ombudsman ang ilang opisyal ng gobyerno kasama si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla dahil sa posibleng criminal at administrative liabilities nito sa pag-aresto sa kanyang amang si FPRRD. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang So ito hong vlog na to, medyo matagal na ho ito. Hindi ho ito ngayon lang. Kasi pinapa-imbestigahan pa si na-dismiss na yata yung mga gusto nilang mangyari, na-imbestigahan sila Remulla. Oo. Oo. Diba, mga boss? Ibig sabihin, asan na? Nasa Department of Justice na. Yung sinampang kaso ng NBI. Oh, di ba? Dapat ito, kung magkakita ng probable cause dapat meron na, di ba? Dapat itong mga ito ang inuuna. Binibigyan ng prioridad to dahil talagang istorbo na to masyado. Oo. Tsaka yun nga, sumusweldo to na ang trabaho sirain yung nakaupong itong administrasyon ni PBBM. Di ba, His Excellency? Alam mo naman yan lahat na ng kahayupan, inaabot na ng Marcos dito sa mga Duterte na to pupugutan ng ulo. Pahukay ko yung tatay mo, tapong ko sa West Philippine Sea. Pinapapatay pa. Putang ina. Ano na? Sabi nga ni Secretary Ronald Llamas kumbaga sa dinuduran na yung mukha mo ng may plema. Putang ina. Hanggang ngayon, dura pa rin ang dura sa mga pagmumukha ninyo. Pati si Atty. Claire Castro, binibira rin nito si Pulong. Tignan mo itong gago na to. Kaya nakarama tong hayop na to sa kayabangan. Tataka talaga ako mga friend. Galing talaga nito Nahawakan yung militar ng panahon niya. Puta, maski na, lahat na binaboy nito Putang ina to. Tignan mo. Akala ko ba mahirap yun si Jesus Christ? Kung mag-painting Last Supper. Kita mo yung painting ng Last Supper. Kala mo nagpista ang mga buang. Yung pala nag-inuman lang. Mag-Last Supper ka si Jesus Christ. Portrait yan parang may Diyos pero huwag tayo magbulahan dito. Kung painting mo si Jesus Christ, huwag kang happy. Mayroon bang tao na patayan kinabukasan o panahon ka pa magtawa-tawa dyan? Kaya mo gago, putang ina to. Anong presidente ho to Anong karagdagan nitong dinadaldal nitong bugok na to sa kapakanan ng bayan? Di ba? Ang mga ulol naman, tumatawa pa sila sa mga pinagdadagdagan tong demonyo na to. Inaano siya nung Last Supper para yung gawin niyang topic sa kanyang pagdadadaldal. Di ba? Tuloy natin. Kalukuha itong Katoliko. Akala ko ba mahirap yun si Jesus Christ? Kalokohan daw yung Katoliko. Putang ina mo, anong mabuti? Sige bulog. Wala talaga mga friend. Iinit na ulo mo. Pag pinapanood ko itong mga kahayupan nito, mga pagdadaldal nito, talagang maiinit na ulo mo. Ayan ngayon, inabot mo, ulul. Ito TikTok mga friend. Sir, nahuli namin to. Nagnakaw ng gatas sa tindahan. Sige, ikulong na yan para di tularan ng iba. Sir, nagnakaw din to sa flood control ng milyon. I-report muna yan sa Senado, baka may backer yan. Pati pala magnanakaw, may rangko. Ito yung yung anak ni Digong. Tangina mo kung sabog na sabog Alabas pa dila Tangina. Yan ang pero ang rating na tangina taas. Ay, magkulam na tayo. Sa bagay mga boss, matagal pa naman, di ba? 2028 pa pero sa dami, paulit-ulit, pag yan si Sarayad ay nakatakbo. Tapos talaga. Tayo na. Jeff Ramos na, shout out. Marilo Pabian, shout out. Kung itinanim, aanihin nyo ngayon. Walang forever. Darating ang paniningil ng nasa langit. Totoo yan. Big Can, shout out.
Librado Ludovico. Blessed morning, Karo Ken, to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Ikaw rin ha. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Kalat ni Bayaw. Busy si Mike. Kalat ni Bayaw. Good evening, Kasani. Hampasin mo ng kalbo ni Bato, Kasani. Hala, banat. God bless your family. God bless Kalat niya. Wala to. Ito, Bato na to. Tanga-tanga. Bato! O, ito naman. Makarating sa atin. Habang buhay pa si Digong. Tanga. Sumuko ka na. Para masabi mo na siya talaga ang nautusan ka lang. Wala ka namang ibang depensa eh. Gawin mo na rin depensa si Digong. Baka mag-Las Cañas ka. Sila Las Cañas, aminado pa sila na dami nilang pinatay. Blind loyalty, sabi ni Las Cañas, 2 kapatid ko, pinatay ko. Si rin, sinabi pa, may 50 yung napatay ni Mutabato, naging witness pa siya ron. O, ikaw, wala ka namang sasabihin mong pinatay. Inutos mo lang, ang utos sa'yo na pagpamatay, ikaw lang inutos mo rin. O, tangina. Wala. Pag ikaw nasa lakot, puta patay ka. Yun lang gagawin mo niyan, Bato. Mga tanga ka talaga eh. O salita mabait, shout out. Mik Mighty. Puta lagis, duwag din pala yung ungas na kalbo natin. Akala ko atapang atao. Hoy, magpakita ka na at ilabas mo na yung bayag mo. Tangin hindi Love niya nga yung Love niya nga si ito. Yung asawa niya, love niya yun, di ba? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ibang klase din talaga ito si Bato, Sir Rox. Tuluyan na talaga itong nagtago. Hindi na yan lilitaw. Sobrang takot pala nito sa makulong doon sa ICC. Naging senador pa itong Bato na ito dahil sa mga sobrang dami ng mga DDS at ito pang INC. Di ko alam kung bakit nila ito sinuportahan. Alam naman nila, isa itong mamamatay tao nakasabwat ng nga itong si Digong. Sa dami ba naman ng mga gunggong at bobong Pinoy? Wow na wow, di ba, Sir Rox? Sinabi mo ba? Elizabeth Iscarlet. Wow naman, itong si Sarah na ito, nagsalita na akala mo matinong babae. Sobrang gahaman ito sa pera at sila nga itong pinakasakim na pamilya nito sa ating gobyerno, mga matatakaw sa pera at abusado sa kapangyarihan, kakasuka. Ay, nako. Dapat nga ikulong na yung babaeng ito. Grabing garapal. Tsaka may sira nga sa ulo eh. Hindi siya normal. Di ba, Montulpo? Ramon Valencia, shout out. Bossing, mabagal talaga ang galawan ng gobyerno. Sa dami ng mga ebidensya, wala pa yatang nahahatulan. Takot talaga sila pati mga senatong at mga congressman. Totoo yan. Putang ina. Inasinampa na yan na puta. Kipulong sa akin, Man Scarpio, tang ina, ang kapal, ganyan kakapal yata yung putang ina. Hanggang ngayon, wala pa resolusyon kung kung may probable cause. So puta. Ang tagal-tagal na nun. Presidente pa si Digong. Sinasampahan na ng kaso yan, putang ina ng si Pulong na yan. At binubulgar na nga ni Digong, kung gaano miyembro, Davao Mafia talaga nagpatakbo sa Pilipinas. Hanggang ngayon, hawak pa rin. Oo, tangina. Buti na lang at Whiskey, shout out. Just following orders po. Depensa ni Mick Mighty guy. O yun ang magiging niya doon. Depensa nga niya, Whiskey, tama ba ako? Wala naman siya ibang didepensa eh. Dahil siya tinuro eh. Diba? Sabi ni Digong, yan, rin yan. Death squad din yan, si Bato. Di ka nagagastos, tanga-tanga mo ba to? Sumunod ka na kay Las Cañas sa Mutabato. Yun lang naman magagawa mo, wala na iba eh. Huwag ka na kumuha ng mamahaling abogado, bagtit. David Mendoza, Good evening po, Karox. Ganyan po dapat si Solgen, kamukha ni Solgen Berabe, di gaya ni Guevara na sobrang tahimik sa mga kaso ni Duterte. Haba. Alam mo na, talagang yung pera kung minsan, kayang bilhin yung kaluluwa ng tao. Kasi yung utak na pinaghirapan, sadya na nilang nasa may pera sila.
O, di ba? Dapat yan eh. Yan ang mga dapat na iniimbestigahan. Hinihingi yung salin. Yan mga yan. Oo. Lifestyle check. Yan ang mga yan. Yung mga alam ninyo na nakadikit sa demonyo. At tsak, nakaban-kaban ng pera niyan. Karox, okay naman pala itong si Turon kung ano-anong lingwahe ang lumalabas sa bibig niya. Not in hiding daw si Bato, just making herself scars. Simpleng mga salita. Ginagawang masalimuot para magmukhang siyang matalino. Totoo yan, David. Oo. Loisel, shout out. Mr. Totoo lang, talagang matindi at walang kahihiyan ang bugok na baliw nito. Paano niya makayang sabihin ang lumalabas sa bunganga niya? Kawawang Pinas. Ganyan talaga yan. Oo, ganyan talaga yung mga kampo ni Satanas. Magagaling ang dila. Oo. Chupista Bunao. Good evening po, kuya, at sa mga kawaryos. Hala, si Inday Lustay. Labanan mo sarili mo. Mga putang ina mga to, sira ulo eh. Shelly J. Sir, shout out. Karox, pag kumontra ka, Duterte, gagawa ka ng labo-labong kaso. Tignan mo ang nangyari kay Atty. Laila de Lima. Hawak nila ang PNP at militar. Anong gagawin? Hindi pwedeng mag-rally, Karox. Yun nga, tama ka, Shirley, di ba? Mabubura ka sa mundo ng di oras. Di bali may Diyos naman. Siya na ang bahala sa mga halimaw na mga yan. Totoo yan, naka. Friend Sherwin Sapeta, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo. Analisa Apolinar, sabi ni Tia Deli. Serox, no po ba bago dito sa dalawang subject mo today? Sila pa rin po ang mga hari at reyna ng pinakamalupit na mambubudol sa buong kasaysayan, Serox. Totoo yan, Tia Deli ka. Wala pong duda at wala pong pinakamatalinong siyensya ang kailangan at dapat na gamitin para po sila masabi na sila po pareho nasa matino at nasa tamang pag-iisip. Totoo yan, Mahabaging langit po, Sir Rox. Mapapa Jesus Mariosip ka na naman po talaga. Pag itong si Topak, Sayad, nagsasalita na akala mo po, ubod ng banal. At sobrang linis po ng kalooban. Totoo, tangina kakapal ng mukha, putang ina mga yan. Hindi na po siya talaga kinikilabutan. Na pati po Diyos, Sir Rox, talagang gamit na gamit para po siya kaawaan at paniwalaan ng mga taong syunga. Mga kurimaw, paano ba kayo nakakulam nitong malignong itim sa dilim? Kung gusto nyo siyang maging presidente nyo, mamundo kayong lahat at doon kayo magsama-sama at wag nyo kaming idamay sa pagpapatiwakal ninyo. Okay, bumili kayo ng sarili ninyong bansa, doon kayo gawin lahat ang mga kabubuhan at mga katangahan ninyo, okay? Basta nakakatakot kasi, Tia Deli. Pag ito nakatakbo, at ito pa rin si George Garcia ang nasa Kumulik, tapos na. At bakit na naman ang bibilang? In the bag. At ang survey hanggang ngayon talagang mataas pa rin si Sayad sa survey. Tagilag yan. Ano ba na, survey? Mahiya kayo. Putang ina nyo. Di pa nasisira ang pula namin para sumanib sa samahan ninyo. Mga dakilang aliping sa gigilid. At ito naman pong si Don Pacundo Istalong. Alam kong di na mapakali ang ngatog mong lubot sa takot, Sir Istalong. Maski naman siguro ako ang nasa tayo mo, sir. Baka siguro matagal na ako nagbigti. O kaya tumalo na ako sa ilog na maraming talangka. Ikaw ba naman matatapos sa malayong bayan na wala nang balikan? O yun, Pero baka, Tia Deli, sabi ko, sundin mo lang yung payo ko, tatanga mo. Sabihin mo, hindi ko gustuhan yung mga nangyayari. Utos ng pinakamataas. Gago ka talaga, bobo ka talaga, kalbo ka Wala ka namang ibang isasagot. Gunggong ka talaga. Hindi mo pwede sabihin na, Pexman, cross my heart, hindi ako miyembro ng death squad. Tinuro ka na nga. Tatanga-tanga ka talaga, gago. Kahit naman siguro, sir, ang nasa lugar mo,
ba inabot na siguro ng malupit na bangungot sa araw at gabi. Pero teka lang sir, di ba marami ka ng pera? Marami. Bakit di mo kaya subukan bumili ng pampatahimik ng konsensya? Meron ba nun? Yan ang puro sakit. Ngayon ang puro kriminal at mga mandurugas sa kaban ng bayan. Di na mapaitlog, di na makatulog, araw-gabi, natutulog na nakadilat ang mga mata. O edi, mabuti sa inyo yan. Para kayo makabawi at makabayad sa taong bayan. Dapat kayong lahat, silya elektrika, dapat yan, fire squad, mga buwisit, mga leche, yung buong tropang panis ni Quezon, di po yan dapat palusutin sa kasamaang bibitayin. Xerox, ilalabas ko po ang aking pagkatiponera pag yung buong tropa yung pong Jinggoy, Budot, Dila di nakasama sa kakasuhan ng aming blackjack. Blackjack nyo, langanin ako dyan talaga, tiya deli ka. Talagang magkakasalanan po, Xerox, kung kami po ba talaga ay siga o puro nga at bisak lahat. Pagbutihin mo po sana, Sir Blackjack, at itago mo po ng bonggang-bongga ang watawat ng Cavite dahil buong mundo po, sir, mga nakaturo po ang daliri sa'yo. Kaya sana po, sir, umayos ka na po. Ikaw na po ang pag-asa ng ating sobrang lugmok po na kurakot na bayan. Huwag dapat pong palusutin ang mga mandarambong na may hikaw na kesong panis. Ay nako mga friend. Si Atty. Claire Castro na lang ang parang lumalaban. Huwag naman sanang sana wag mangyari. Baka mamaya biglang si Atty. Claire naman na mag-resign. Wag naman po, attorney. Ikaw na lang ang tumutukod yata dyan Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads, ha. Pastor John Lagon, shout out, my friend. Eddie Luna, Hi, hello, Karox. Magandang araw sa iyo dyan. O gabi. Si Sara talagang atat na maging presidente. Okay naman sana. Basta presidente siya ng mga demonyo. Doon sa impyerno, siya magpatayo ng sarili niyang Malacanang. Tangin ng babae ito. Walang kahihiyan. Kapal ng muka. Pag daw siya naging presidente, aadhin daw niya ang mga magnanakaw sa gobyerno. Tanginan to. Siya itong yung magnanakaw, ipapahid mo pa sa iba. God bless sa'yo, Sir Rox. God bless, Eddie Luna. Putang, talaga. Kakapal nga ng mukha ng mga putang inang yan. Sobra. Ay, nako. Eddie Luna. Si Sara Sayad, napabalita pa na maputoki. Eddie Luna ulit, Karox, ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas kung si Sara Sayad ang magiging president? Naku, Diyos ko. Don't say bad words, Eddie Luna. Siguro hindi na makakain ng tama ang mga Pilipino. At maraming mamamatay dahil sa nanakawin nila ang pondo ng gobyerno. Hospital, pati mga PhilHealth, sigurado. Ubus yan. At maraming negosyong magsasarang isa-isa. Dadami ang demonyo ng riding in tandem at kaliwat kanan ng droga. Yan ang mangyayari. At gustong-gusto yan ng mga DDS. Mabuhay ka, Karox. Sabi ka, Eddie Luna. Eddie Luna ulit, Dapat dyan kay Sara na may putok. Patayin. Yang klase ng taong ganyan, hindi dapat yan sa mundo. Mga salot, mga yan. Pag lumaki ang mga anak niyan, siguradong mga salot din. Ano yung pangalan ng anak niya? Stone Shark yata. Stone Shark. Parang Stone Shark ang pangalan ng anak niya. Eddie Luna ulit, Ang gobyerno ng Pilipinas parang hindi rin ginagamit ang common sense. Magtuturo ba ang isang matino na tao lang kundi totoo? Hindi naman sila mag-aaway. So bakit parang hindi sila naniniwala? Gaya ng naging resulta sa Comelec. Putang inang Garcia. Sa luwa mga mata. Magkano kaya hinihingi kay Peste na Escudero? Ay nako. Yan dapat yan
tignan din na salin yan. Siguradong puta na umaapaw din yan. Malamang sa alamang, oo. Julito Rubilo, shout out Karok. Bukod sa natatakot si Bato, makulong at mahiwalay sa pamilya. Yung pambayad kay Tony, katulad ni Koopman, 150 million a month. Saan siya kukunin pambayad? Buti yung suportahan siya ng pamilyang Duterte, okay buloy. Hindi, maraming pera yan. Ha? Reynaldo Gonzales, oh. Paano hindi magiging overpriced? Mismo utak niya, overpriced na overhauling pa. Anong overpriced? Dapat yan, wala na talaga utak ang putang ina yan. Demonyo. Reynaldo Gonzales dito. Bakit hindi kontakin mga apo ba to o imbestigahan kung saan nagtatago ba to? At asawa, kasama kaya nagtatago si Rox? Siyempre. Romeo Calusaw. Sabi naman ni Trillanes, nandyan sa Davao yan. Hindi kaya nasa Cavite. Romeo Calusaw. Gandang gabi, Karox. Ano na naman ba to? Nasaan ang tapang mo? Super duwag ka pala. Abay, maswerte ka dahil sa dahig ka makukulong. Maganda ang selda mo. Masarap ang pagkain mo. Ano pa ang gusto mo? Animal ka. Hindi, gusto niya. Nag-iihaw-ihaw siya eh. Yung paborito niya yung mga inihaw. Romeo ulit oh. At itong si Pulong, katwiran mo, halatang may tinatago ka. Susulat-sulat ka pa. Haharap ka sa ICC tapos atas ka. Anong alibay mo? Drama animal ka. Buti pa itong si Gob Sandro pag nagpa-imbestiga sa ICI. Duterte pamilya pala kayo ng mga duwag. Vulcanize ko kayang mga ulo mo eh. 3J show po. Sa Rox, busy ang lola mo. Basta I will catch up with you. God willing. Makapokus na ako sa pag-comment sa iyo. Ikaw masyado mong ini-spoil dyan balat mo sa paay. Sabi ko sa iyo eh. 3J show ulit. Sa Rox, nabalitaan ko. May arrest warrant na si Stone from ICC. Wala na eh. Huli ka na sa balita. Dating binalita na nga ni Boying Rimulya na meron eh. Kaya nagtago na. Eman Escalona. Friend Ivy Bingson, Dolor Gracia. Shout out sa inyo mga bossing. Brother Elias Isyo. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas pumuli. Maganda ho topic natin bukas. Tungkol ho sa mga pulis na nasilaw sa salapi. At marami pang iba. Magandang gabi po mga boss. God bless. Ang lamig na dito. Oo. Good night.